Go. Hello mga kajakol! Just always keep on laughing. So syempre, ito pa rin po si Maha sa gabi, Bernardo sa umaga. At syempre, ito po ang first ever video ko sa aking YouTube channel. Kung paano nga ba ako nakarating dito sa New Zealand. Yes! Mabuhay! So ayun na nga, pag-uusapan natin kung paano nga ba ako nakarating dito sa New Zealand, mga kajakol. So ayan, huwag niyong isipin na bastos yung jakol ha. Ano yan, just always keep on laughing. So, kaya laging tatandaan, jakol lang ng jakol. Every day, every minute, every hour. So, ayan. Paano na nga ba ako nakarating dito sa New Zealand? Pero bago natin yan talakayin, meron akong kasama ang nag-iisang diwata ng New Zealand. Walang iba kundi si Jingjing. Diba? Napakaganda naman ng diwata ng New Zealand. Hello mga bakla! At syempre, andito ang nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing! Wow! Mang fresh mo naman for today's video. At syempre, ayan! Alam nyo mga bakla, no, chika ko lang sa inyo. Nung first time ko makita si Maha, kasi talagang sinabi sa akin ng Trisbee na, "Ne, may lilipat dito ha, ka-chokarat din." Sabi ko, saan galing yun? Sabi niya, galing siya ng Dubai, direct hired siya. So, naging tuloy ako, naging curious tuloy talaga ako doon sa no? Talaga ba? Yes. Sabi ko, siguro nag-agency to, or may kakilala dito. So, nung in-interview ko siya, wala. Ayun. Sariling sikap lang mga kajakol. Sariling sikap. O diba nakakatuwa talaga as in talaga alam mo yung pagka nag-agency ka may hassle, mag-aantay ka pa, no? Correct. Tapos ang laki pa ng babayaran mo. True. As in talaga nandiyan na yung si processing fee, nandiyan na si placement fee. True. Diba? So ito na nga, Maha. Chika mo na sa kanila kung paano ka nakarating dito sa New Zealand. So ayun na nga, nakarating ako dito sa New Zealand kasi nag-apply ako at nakita ko siya sa Queenstown opportunity. Nakita ko hiring yung McDo at nagbibigay sila ng token. So para sa mga hindi nakakaalam ng token, iyon po ang mga binibigay ng mga employer dito na accredited sila. So nagpasa lang ako doon out of nowhere. Pagkapasa ko after 2 weeks, ayun na nga. Naka-receive ako ng call at meron akong interview via Zoom. So after nun, dire-diretso na siya. Dire-diretso na, Mari. Wow, dire-diretso na. So ibig sabihin mo, nung pagkapasa mo dun sa Queenstown opportunity, as in talaga nandun si employer, and then nagpasa ka ng CV mo at saka cover letter, and then for instant talaga, as in talagang tumawag talaga sa iyo, no? Naging interesado talaga siya sa iyo. Correct. So ano may papayo mo dun sa mga aspirant na applicant na talagang nangarap, as in talagang gusto makapagtrabaho dito sa New Zealand? So ayun nga, bago ko yan sagutin, nakakasilaw po yung araw dito, mga kapatid, mga kajakol. So, ewan ko ba, nakakasilaw talaga yung araw. Nakikita nyo pa ba kami? So ayun nga, para sa mga gustong mag-apply dito, wag lang kayong tumigil na kahanap ng mga way para makarating dito. So ang una nyo puntahan, tumingin din kayo sa mga group sa Facebook, mga ganyan, kasi doon nyo siya makikita. Tapos pwede rin naman kayo mag-apply sa mga SEEK, yung mga ganyan, madami rin naman mga hiring doon. Yes. Tsaka alam mo, dagdag ko na rin, no? You are so very lucky. I mean, we are so very lucky kasi nakarating tayo dito without the help of agency na talaga as in talaga super hassle. At least as in talaga naka-jackpot tayo. Alam nyo yon mga bakla, as in talaga mga kajakol, mga kabaklaan. As in talagang nung experience ko talaga, nag-apply talaga ako sa sick job. As in talagang 3 months talaga yung binuno ko. Nagpasa ako ng mga CV cover letter. So as in talagang 30 to 40. Ang dami? Per day. Yes, 30 to 40. CV cover letter per day. Para lang talagang, as in talagang nagtiyaga lang talaga ako. Ayan, naku, Diyos ko, buti na lang ako, isang send lang, tapos ginandahan lang talaga yung cover letter, as in parang pang Disney. Yeah, para as in talagang parang tipo na sa kanila na talagang gandahan lang talaga yung CV at saka yung cover letter. Kahit pangit yung CV ninyo, basta yung cover letter, pang MMK, pang magpakailanman, pak napakiya sa employer, kailangan nyo lang dramahan. O, diba?
So yan mga kabaklaan, no, dagdag pa natin dito. So meron ka bang na-experience from Dubai Airport na as in talagang nung pagsakay mo pa lang ng Dubai Airport na eroplano, tapos meron ka ba mga anong ba tawag dito? Mga naganap, mga ganon? Yes, yung mga na-encounter na kakaiba. Ay naku, oo. Nung umalis ako ng Dubai, 1:00 ang flight ko. Tapos pagdating ko ng check-in counter, 12:20 na nandun pa ako sa check-in counter kasi pag in-scan yung passport ko, ang lumalabas, call the immigration of New Zealand. So ako'y kabang-kaba na nung mga araw na yon at Diyos ko po, rude, nakakaloka. Dahil tinanong ko na talaga yun sa counter, makakaalis pa ba ako? Tapos ang sabi niya, just give me a moment. And then afterwards, ayun na, sabi niya, okay, you can go now. Diyos ko, hinabol ko yung eroplano. Hindi pala yung eroplano, yung flight. Kasi nga, anong oras na? 12:20 na, nandun pa ako sa counter. Tapos ang haba pa ng pila sa immigration. So syempre, pagdating doon, ang haba ng pila, nakiusap na ako na pwede ba ako mauna na, sumingit na, ganyan-ganyan. Kasi yung flight ko nga is 1:00. Buti na lang, mababait yung mga nasa harap. Ayun, pag-scan ko ng passport ko, sabi niya, thank you. Tumakbo na kagad ako. Kasi nga, anong oras na nun? Kaya dapat, pag mga ganyan, aagahan nyo talaga sa airport. Kakaloka, diba? True. Kasi talagang na-experience ko din yan na talagang kakabahan ka talaga kasi kagaya nun sa akin nung nandito ako sa may Melbourne, Australia. Kasi talaga sabi nila, just wait for a moment, we will call the New Zealand Immigration to confirm your visa, ekla boost. Correct. So dun pala kinabahan ako, sabi ko paano kaya ako nito pagkahalimbawa na-scam pala ako, tapos wala pala, hindi pala totoo si no. Kasi talagang nakakakaba, alam niyo yung experience na, kasi talaga yung feelings na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Correct. After na halimbawa ma-reject ka man o kung ano man magaganap doon. Pero at least, nasa isip ko pa rin is yung positivity. Correct. At saka, Diyos ko, sasabayan nyo lang ng pray kasi ang prayer, napakabisang gamot niyan. And then, saan ka ba nag-layover? Nag-layover ako ng China. Diyos ko po, eto po para sa inyo mga kajakol. Ang China may free wifi pero hindi nagana. Ano ba naman yan? 12 hours ako or 13 hours ata ako sa China. Diyos ko po, wala man lang ka-internet. Diyos ko, nakakaloka yun. Ay, hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa pamilya mo kung nasaan ka na. Pagdating ko dito sa Auckland, ayun na nga, ang dami ng message. Diyos ko, yan, sumasabog. Meron na diyang meron na ditong free wifi. Correct. Sa airport. Napakalakas ng wifi dito. Yan, at syempre kasi talaga may na-experience ka ba na nandito ka na sa New Zealand, no? And then nandiyan ka na sa immigration. So ano yung hiningi sa iyo ng immigration? Actually, napakaswerte ko kasi sa immigration, Pilipino yung immigration officer. So, ang tanong lang niya sa akin, nasaan yung passport mo, nasaan yung working visa mo. Tapos, ang flight ko papunta dito sa Queenstown, 2 hours lang. Kailangan makarating na kagad ako doon sa domestic airport. So, kinausap ko siya, sabi ko, sir, meron pa po akong flight na hinahabol. Tapos, after nun, sabi niya, sige na, welcome to the paradise, mga ganon. Tapos, wag na kayo magdala ng Yossi kung pupunta kayo dito. Kasi wait. Ayan, nandiyan na sa magdadala ng Yossi. Okay, nandito ka na sa loob ng New Zealand Airport. Yes. Nandito ka na sa may Auckland. Sa may Auckland. And then, nandito ka na sa, ano bang tawag doon? Sa luggage inspection. Yes. Sa luggage inspection. So, ulitin namin, no? Pag nandun na kayo sa loob, nandun na kayo sa may luggage inspection, pag-arrive nyo pa lang dito sa may loob ng Immigration New Zealand, no? May ibibigay na kaagad sila na papel, which is, ano ba tawag doon? Doon yung declaration, no? Yes. Declaration ng mga dala-dala nyo. Let's say, may dala kayo mga pagkain, mga dilata, o yung mga dried food. So, continue. Ano yung dala mo? Sigarilyo. May dala kong 4 na rim na sigarilyo. Biruin nyo, 4 na rim yon galing ng Dubai. Dami. Pagdating dito, 50 pieces lang. Stick ka, 50 sticks lang pala yung pwede mong maipasok. So, syempre, buti na lang din kamo, yung sa custom is Pilipino din.
Tapos sabi niya sa akin, ilan yung dala mong yosi? Sabi ko nga for rim. Sabi niya, naku, 2 pack lang yung pwede mong maipasok. Kung gusto mo, bayaran mo. Tinanong ko kung magkano. Diyos ko po, tumataginting na $750 dai para maipasok lahat yon. So ang ginawa ko, sabi ko, sige po, itapon na lang po natin kasi may hinahabol pa nga akong flight. So ayun, pagkatapos nun, dire-diretso na. Tapos hinabol ko na nga yung flight ko papunta dito sa Queenstown. So ito paano, may tanong ako sa inyo. Siyempre, may tanong ako kay Maha. Siyempre para for clarification. No? Ano-ano nga ba yung mga hiningi sa iyo ni employer? So ang hiningi lang naman sa akin ni employer, police clearance. Police clearance ng Dubai. Dubai, okay. Yes. Pero pagdating naman dito, hindi naman din siya hinanap. Ano lang siya, parang formality lang na meron kang ipapakita if ever nahanapan ka sa immigration dito sa New Zealand. So nung nag-apply ka dito sa New Zealand Immigration, ano yung mga requirements na hiningi sa iyo ng New Zealand Immigration? Actually, ang hiningi lang sa akin is medical. Pagkapasa ko ng passport, ng token, di ba, fill upan mo yung token na yon. Pagkapasa mo noon, hihingan ka lang ng payment ng $750. New Zealand dollar. Yes. Tapos, after nun, hintayin mo lang siyang mag-reply ulit sa'yo kung ano yung mga susunod na hihingi nila. So, ang hiningi lang is medical. So, nung nag-medical ako noon, April 4 medical, April 26 lumabas na yung visa ako. Wow. Ang bilis, di ba? So, ibig sabihin, ang hiningi lang talaga sa inyo ni New Zealand Immigration, syempre yung passport mo. Correct. Police clearance, and then medical. Yun lang. So, napakasimple lang. Hindi kagaya nun sa amin nung nasa Saudi ako talaga. Kasi talaga sandamukal. Kasi talaga sandamukal na hiningi talaga sa akin ni New Zealand Immigration. Alam nyo yun? Kasi talagang pinakuha pa kami ng NBI from the Philippines. Oo. So yan, di ba, napakalinaw talaga na explanation ni Maha kung paano talaga siya nakarating dito sa New Zealand, di ba? Correct. Di ba? So yan na nga mga bakla, mga kajakol. So mga kajakol, hintayin nyo na lang yung mga susunod naming videos. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong videos. So ayan na nga, ito pa rin po ang Maha sa Gabi Bernardo sa umaga, mga ka-Team Jakol. Just always keep on laughing. At syempre, ang nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jing Jing. Thank you so much for watching. Bye!